Kabanata 16:11. Godfather, ang city meeting ngayon, narinig ko na ang apat na major immortal cultivation family ng Tianbao City ay pupunta sa Holy Temple, pwede mo ba akong dalhin sa Holy Temple? Tinawag ni Sina si Luban na kanyang ninong na labag sa kanyang kalooban, palaging naiinis, ngunit wala siyang pagpipilian. Kahit hindi ako pupunta, ano ang gagawin mo? Matapang na pagtanggi ni Luban. Bakit hindi ka man lang pumunta sa ganoong engranding event? Isa lang akong punk sa pamilya, it's none of my business. Si Luban ay humigop ng alak at sinabing, ang pag-inom ng maaga sa umaga, sayang ka talaga. Si Sina ay abala sa pagsasabing, Godfather, baka ikaw ay basura, ngunit ako ay hindi, ako ay tumuntong sa unang yugto ng pagdadalisay ng katawan sa edad na 12, na itinuturing na isang napakalakas na tao sa pamilya Lincoln, kung ikaw ay dalhin mo ako sa banal na templo, tiyak na makakamit ko ang kaluwalhatian para sa iyo. Narinig ko na ang sinumang makakamit ang kaluwalhatian para sa pamilya ay gagantimpalaan ng isang kabuuan ng mga espiritong bato, ibibigay ko lang ang gantimpala sa iyo pagkatapos. Gumagalaw ang puso ni Luban na parang iyon ang nangyari. Noon lang, si Sina na naging henyo ng pamilya ay maaaring wala sa kanyang kontrol. Hindi. Bigyan mo ako ng magandang pananatili sa bahay. Oo. Walang magawa si Sina. Sa sandaling ito, sinabi ni Sina sa kanyang puso, ako ay nasa mortal na kaharian, at ang aking mga medikal na kasanayan ay napakahusay. Ngunit kung ako ay isang mortal, mayroon akong napakaraming paraan upang makatulog ang isang tao, at ako hindi ko alam kung ang aking mga kasanayang medikal ay epektibo laban sa mga tao sa kaharian ng mga espiritu. Kaya, agad na sinabi ni Sina, Ninong, hayaan mo akong magpamasahe sa iyo. Masahe. Kumislap ang mga mata ni Luban, saka ngumiti ng mura, dahil masyado kang anak, pamasahe mo ang ninong mo. Oo, ama. Makalipas ang ilang minuto, mamantong hininga si Lincoln at nakatulog. Bilang isang banal na doktor sa mortal na kaharian, ang kakayahan ni Sina na patulogin ang isang tao ay napakasimple, ito man ay mga pamamaraan ng masahe o iba pang mga pamamaraan. Agad na umalis si Sina sa courtyard habang si Luban ay natutulog at tumakas palabas ng Lincoln family. Pagkatapos makatakas sa Lincoln family, saan ako pupunta? Malaki ang langit, ngunit wala akong mapupuntahan. Kaya lang, mas mabuting pumunta ako sa banal na templo at tingnan, baka makilala ko si Wendy o malaman tungkol sa kanya. Agad na tumakbo si Sina patungo sa Holy Temple ng Heavenly Jewel City. Sa oras na ito, sa labas ng banal na templo, dumating sina Lance at Helena, gayon din si Jing Tian, kasama ang maraming matatanda ng pamiliyang Damon, mga kaitiwala, at maraming mga anak ng pamiliyang Damon. Medyo kinakabahan si Jing Tian. Lance, ngayong hindi pa rin alam ng iba pang 3 pamilya na namatay na si Harvey, ano ang dapat nating gawin? Sabi ni Jing Tian. Just know it. Ano pa ba ang magagawa natin? Lance, bago pa si Harvey ang pinakamalakas na tao sa aming pamiliyang Damon, ngayong patay na si Harvey at naging ikaw na ang padre de pamilya namin, siguradong sasaksakin ka ng ibang pamilya ang pamilyang Meng na iyon ay, hindi mahalaga, ang susi ay ang pamilyang Lincoln at ang pamilya ng Ancient Noah, dalawa sila sa pinakamalakas na pamilya sa Tianbao City, mayroong kahit 2 o higit pang malalakas na tao sa yugto ng spiritual unity. Sa ngayon, sa iyong lakas, hindi mo talaga kayang harapin ang nasa itaas ng spiritual unity stage. Nag-aalalang sabi ni Jing Tian. Si Lance, gayunpaman, ay tumingin sa paligid na parang hindi niya narinig na nagsalita si Jing Tian at bumulong sa sarili, dapat ay narito na ito ngayon, bakit wala pa ito? Lance, kinakausap kita, nga pala, sino sa tingin mo ang hindi pa dumarating? Tanong ni Jing Tian. Wala lang, malalaman natin kapag nakababa na tayo dito, pere na at pumasok tayo sa santuwaryo. Ako, kung tutuusin, ang ulo ng pamilya, ikaw ang gumaganap na pinuno ng pamilya, bigyang pansin ang imahe. Sabi ni Lance, diretso sa banal na templo, si Jing Tian ay hindi nakaimik,
anong oras na, Lance ay hindi nag-aalala tungkol sa kung ano ang gagawin sa likod, ngunit din ilagay sa isang palabas. Sa sandaling ito, sa kalangitan, na mahigit isang oras pa ang layo mula sa Heavenly Jewel City, pinaandar ni Elder Ping ang kanyang lumilipad na espada sa bilis ng apoy. Sa likod ni Elder Ping, sinundan siya ni Elder Georgia. Sumigaw si Elder Georgia, "Elder Ping, magagalit ba si Ministro Yang kung mahuhuli tayo?" "Ewan ko, mas mabuting bilasan natin, dadalo ang pamilya ni Minister Xiao sa Marshall meeting sa Tianbao City ngayon, ayaw nating malate." Hindi ko talaga maintindihan si Minister Xiao, bakit siya sasali sa isang mababang pamiliyang Damon gayong halatang galing siya sa isang napakalakas na pamilyang Tian. Sabi ni Georgia. Ngumuso si Elder Ping, "Opinyon ng babae, ano ang alam mo, ito ay tinatawag na low profile ni Minister Xiao." "Oh. George oh?" Ngunit sa loob-loob na sinabi, nakikita ko na si Ministro Xiao ay malinaw na nagpapanggap bilang isang paghahambing, ngayon ang apat na pangunahing immortal na pamilya ng paglilinang sa Tianbao City, hindi ko alam kung aling pamilya ang muling magiging malas. Hindi sila sinundan ni Elder Shijun dahil bumalik si Shijun sa Tianbao City 2 araw na ang nakakaraan. Si Elder Shijun ay inimbitahan ng Lincoln family na dumalo sa Marshall meeting bilang isang espesyal na panauhin ng kanilang pamilya na magdadala ng maraming mukha sa Lincoln family. Sa ngayon, ang Holy Hall sa Tianbao City ay siksikan sa mga tao, gayunpaman, ang apat na pangunahing immortal na pamilya ng cultivation lamang ang pinapayagang makapasok sa Holy Hall. Pumasok si Lance sa banal na templo, ang banal na templong ito ay ang parehong lugar kung saan umahan si Lance mula sa mortal na kaharian. Tumingin si Lance sa banal na templo at napuno ng damdamin. "Lance, maupo tayo sa lugar na itinalaga ng banal na templo." Ang templo ay may 4 na direksyon, timog silangan at hilagang kanluran, isang tindig para sa bawat pamilya, ang lokasyon ng ating pamiliyang Damon ay nasa kanluran. "Oh, mabuti." Dumating sila sa kanlurang upuan ng santuwaryo. Sa sandaling ito, ang kanlurang upuan ay napuno na ng mga matatanda at kaitiwala ng pamiliyang Damon pati na rin ang mga anak ng pamiliyang Damon. Nang makita ng lahat si Lance na lumapit, tumayo sila para ibigay ang kanilang mga upuan. Sa huli, umupo si Lance sa unang hanay na kumakatawan sa ulo ng pamilya. Ang mga tao mula sa iba pang 3 pamilya na nakakita ng isang binatilyo na nakaupo sa upuan ng ulo ng pamiliyang Damon, ay medyo nataranta at nagtanong kung sino ang binatilyo na iyon, paano siya naging bastos at nang ahas na umupo sa upuan sa ulo. Pagkatapos magtanong sa paligid, sila nalaman na ang pangalan ng bastos na binatilyo ay Lance, na henyo ng pamiliyang Damon na tumuntong sa unang yugto ng pagdadalisay ng katawan sa edad na 12 isang taon na ang nakakaraan. Ang pangalang Lance. Sa sandaling ito, sumigaw mula sa pasukan ng templo, dumating na ang Ancient Slave Family Master. Pagkatapos, isang tao ng ika-9 na hakbang ng Heartshine ang pumasok sa banal na templo, siya ang pinuno ng Ancient Slave Family, na nagngangalang Ancient Slave Indang, isang taon na ang nakakaraan, narinig niya na ang pamiliyang Damon ay nagbunga ng isang 12 taong gulang na umabot na. Ang unang hakbang ng body refining, kaya tinawag niya si Harvey para lumapit at sirain si Lance. Umupo ang sinaunang nunindang sa upuan ng kanilang pamilya, pagkatapos ay tumangala upang makita ang isang binatilyo na nakaupo sa tapat ng upuan ng pamiliyang Damon. "Nasaan si Harvey? Bakit may teenager na nakaupo sa upuan kung saan nanggaling si Harvey?" Tanong ni Gano Indang. Ang isa sa mga tao sa tabi niya ay sumagot, "Aking Panginoon, nalaman din namin, at nagtanong-tanong lang kami, at ang taong nakaupo sa upuan kung saan nanggaling si Harvey ay tinatawag na Lance." "Ano? Lance?" Isang taon na ang nakalipas, ang 12 taong gulang na henyo ng pamiliyang Damon, si Lance. 1612. Siya ito, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ngunit hindi pa dumarating si Harvey. Ang posisyon ng ulo ng pamiliyang Damon ay palaging inuupuan ng Lance na iyon. Sinabi sa loob na sinaunang nunindang, isang taon na ang nakalipas,
inutusan ko na si Harvey na tanggalin si Lance, ngunit hindi ko akalain na si Harvey ay maglalakas loob na suwayan ang aking utos at hindi tanggalin si Lance, maaaring si Harvey talaga. Gustong tumalikod bilang master. Agad na iniutos ng Ancient Slave Indoctrination, pumunta sa kabilang direksyon ng pamiliyang Damon at ipatawag sa akin si Harvey. Oo, Family Master. Si Lance ay nakaupo sa upuan ng kanyang pamilya, naghihintay na magsimula ang martial meeting, nang dumating ang isang naliwanagang lalaki mula sa Ancient Nun family at inutusan ang lahat sa pamiliyang Damon. Hoy, saan pupunta ang amo ng iyong pamilya, si Harvey? Bakit ang pagkaantala? Hinahanap siya ng aming Panginoon ng pamilya, kaya dali-dali ninyong ipadala si Harvey upang magbigay galang sa aming Panginoon ng pamilya. Lahat ng tao sa pamiliyang Damon ay tumingin kay Lance. Sinabi ni Lance, paumanhin, hindi na si Harvey ang Panginoon ng pamilya. Anong sabi mo? Hindi si Harvey ang padre de pamilya. At sino ang padre de pamilya? Ngumuso si Lance, bulag ka ba? Hindi mo ba ako nakikitang nakaupo sa trono ng bahay? Ano? Ikaw ang pinuno ng pamiliyang Damon. Oo, sino ka? Ako ang pinuno ng pangunahing pamilya ng iyong pamiliyang Damon, ang Ancient Slave Clan, at isang personal na lingkod ng Ancient Slave Seal Hall. Sabi ng lalaki. Tumaas ang sulok ng bibig ni Lance at sinabing, mula ngayon, ang pamiliyang Damon ay hindi nakaakibat na pamilya ng iyong pamilyang Gano. Anong sabi mo? Ang pamilya mong Tang ay hindi nakaanib sa pamilya natin. Bata, nakakatawa ka ba? Ngumisi ang subordinate ng Ancient Slave Seal Hall na iyon. Walang pakialam na sinabi ni Lance, hindi pa ako tapos, mula ngayon, ang pamiliyang Damon ay hindi lamang isang kaakibat na pamilya ng Ancient Slave Family, kundi pati na rin, ang iyong Ancient Slave Family, ay naging isang affiliated na pamilya ng pamiliyang Damon. Naririnig mo ba ako? Maaari mo na ngayong pumunta at tawagan ang ulo ng iyong pamilya at lumapit upang magbigay galang sa akin. Sa palagay ko ay kailangan mong lumapit at magbigay ng respeto sa iyong Panginoon dahil ako ang pinuno ng iyong pangunahing pamilya. Bata, hinahanap mo ang kamatayan. Galit na galit ang mga lalaki ng Ancient Slave Indoctrination Hall, isang maliit na bata, nakaupo sa upuan ng master, hindi lamang sinasabi na siya ang bagong master, ngunit nagbanta rin na ipahayag iyon. Hindi na sila vassal ng Ancient Slave Family, at mas kasuklam-suklam na sinasabi na ang Ancient Slave Family ay magiging basali lang nila mula ngayon, ngunit hinihiling din sa master ng Ancient Slave Family na lumapit para magbigay galang, anong galit? Para sa ganitong uri ng tao, hindi na kailangang mag-ulat sa Panginoon ng pamilya, at maaari na lamang mag-strike at mapahamak. Sa makatuwid, biglang pinatay ng lalaking iyon si Lance. Bang! Bahagyang tinampal ni Lance ang kanyang palad at tumama sa hangin. Wow! Agad na lumipad pabalik ang kababatang iyon at bumagsak sa mga haligi ng banal na templo. Ang kaguluhan dito ay nag-alerto din sa buong banal na templo na tumingin sa ibabaw, at nakita lamang ni Lance na hiniwa ang lalaki ng sinaunang alipin Indominos sa isang galaw. Nakita ko lang ang bibig ni Lance na puno ng pang-aalipusta habang siya ay ngumuso, basura. Ang sinaunang Madre Indang, na may kausap sa kabilang kalye, ay abala sa pagtingin sa kanyang mga tauhan nang marinig ang kaguluhan. Nagulat ang sinaunang alipin na si Indang, sino ang nang-ahas na saktan ang kanyang mga tauhan. Noon lang, biglang nakita ng sinaunang alipin na si Indang si Lance, na nakaupo sa upuan ng pamiliyang Damon Master, lumukso sa hangin at tumalon, pagkatapos sa kalagitnaan ng hangin, hinampas niya ang kanyang kamao sa kanyang mga tauhan na bumagsak sa lupa. Bang! Ang mga tauhan ni Gano Indang ay nalaglag ang dibdib, ang buong dibdib ay nabasag, at ang mga lalaki ay agad-agad mamatay na lang. Ah! Nagulat si Ancient Nun Indang at tumayo, pinatay ang kanyang mga tauhan sa buong view ng publiko, nakakahiya ito para sa kanya bilang padre de pamilya, tama. Pagpupulong. Ang iba pang dalawang pamilya, ang Lincoln family at ang Meng family, ay tumingin lahat, at saglit, ang buong palasyo ay tumahimik.
Kung tutuusin, ang nasasakupan ng isang family master ay pinatay kaagad, ito ay hindi isang maliit na bagay. Isa lang itong sampal sa amo ng pamilyang iyon. Lahat ay tumingin sa sinaunang alipin sa loob para lamang makita na ang buong mukha ng sinaunang alipin sa loob ay berde. Matapos patayin ang lalaking iyon sa isang suntok, pinapo ni Lance ang lalaki, pagkatapos ay itinaas ang kanyang paa at sinipa siya palabas ng pinto ng santuwaryo, gumagalaw na parang naglilinis ng basura, nang walang anumang pagsasaalang-alang sa katotohanang may tao. Nakatingin sa mga mata niyang namumula sa dugo. Ang lahat ng matatanda ng pamiliyang Damon na ngayon ay nakatingin kay Lance, kaya't mayabang na pinatay ang mga tauhan ng sinaunang slave seal sa lugar, ang kanilang mga puso ay nanginginig sa takot. Lahat sila ay lihim na nagsabi, tapos na, ang libo-libo ng ating pamiliyang Damon. Ang pundasyon ng taon ay sisirain ng maliit na bastard na ito. Sa araw ng pagpupulong ng lungsod, pinatay niya kaagad ang mga tauhan ng pangunahing pamilya, hindi ito gustong umiral sa Tianbao City. Hindi nakakagulat na ang Gano family ay pabayaan mo kami this time, tapos na. Kahit si Jing Tian, malamig ang kanyang puso sa puntong ito, orihinal na nag-aalala siya tungkol sa kung paano pakikitunguhan ng Ancient Slave Family at ng Lincoln Family ang pamiliyang Damon kapag nalaman nilang patay na si Harvey, ngunit hindi niya inaasahan iyon. Papatayin talaga ni Lance ang mga tauhan ng Ancient Slave Seal Hall sa publiko, ito ay nagdaragdag ng gasolina sa apoy. Matapos sipin ang bangkay na iyon, kumilos si Lance na parang walang nangyari at naghanda na umupo sa upuan ng kanyang home lord. Sa sandaling iyon, may sumigaw mula sa kabilang direksyon ng Ancient Nun family, naghahanap ka ng kamatayan. Sinundan ng lahat ang tunog at ang sumisigaw ay walang iba kundi ang sinaunang Madre Indang. Nakita niya mismo ang sarili niyang mga tauhan na pinapatay, paano siya walang pakialam. Sa ilalim ng tingin ng lahat, ang sinaunang alipin na si Indang ay naglakad patungo kay Lance, uhaw sa dugo na liwanag na nagmumula sa kanyang mga mata. Hindi man lang nagbago ang mukha ni Lance at nagtanong, ikaw ang pinuno ng Ancient Nun family, nandito ka ba para bigyan ako ng kapayapaan ngayon? Nagulat ang lahat, sinasadya ba ng batang ito? Hindi mo ba nakikita ang galit ng mga tao? Binugbog mo ang isang lalaki at tinanong kung nandito siya para magbigay galang. Kahit na imbitasyon sa vassal family sa pangunahing pamilya, okay. Sa sobrang galit ni Gano Indang ay nababaliw na siya, malamang wala siyang mahanap na galit sa buhay na ito. Nakita ni Lance ang lahat na mukhang nalilito, at sinabing, tama, nakalimutan kong sabihin sa iyong Ancient Slave Family, mula ngayon, ang pamiliyang Damon natin ay hindi mo na vassal family, at, ikaw na Ancient Slave Family, maging vassal family ng ating pamiliyang Damon, naririnig mo ba ako? Sa sandaling sinabi ito ni Lance, ang buong Ancient Slave Family ay tumalikod. Ang Ancient Slave Indoors, gayon pa man, ay mas galit na galit. Sinabi ni Lance, ano? Ikaw ng pamilyang Gano ay may problema dyan. Malamig na bamantong hininga ang sinaunang alipin na si Indang, munting bastard, ngayon ay kukunin ko ang iyong ulo upang ihandog sa langit. Nang hihinayang sinabi ni Lance, wala akong away sa iyo, hindi kita gustong patayin, mas mabuting huwag kang maghanap ng kamatayan. Ang sinaunang alipin na si Indang ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, isang taon na ang nakalipas, pinapasok ko si Harvey, ngunit hindi ko inaasahan na hindi makikinig sa akin si Harvey, buhay pa kayong lahat, well, ngayon hindi lang ang iyong ulo, ang ulo ni Harvey, dadalhin ko rin ito upang ihain sa langit. Nagulat si Lance, hindi lang pala si Harvey ang gustong mamatay siya noong una. 1613. Fine. Then you can go to hell. Pagkatapos sabihin iyon, galit na agad na inalok ni Lance ang kanyang lumilipad na espada at naglaslas. Boom! Nayanig ang buong palasyo. Nang ang lahat ay tumingin sa lugar kung saan nakatayo muli ang Ancient Slave Hall, nalaman nilang wala na ang Ancient Slave Hall, at ang kanyang bangkay ay nahati sa kalahati mula ulo hanggang paa, nahulog sa lupa. Nagulat ang buong palasyo. Ito.
Hindi inaasahan ng lahat na ang Ancient Slave Seal Hall ay mahahati sa dalawang hati sa isang kisap mata, at ang mas hindi inaasahan ay ang isang 13 o 14 na taong gulang na binatilyo ay maaaring magmaneho ng lumilipad na espada at mapatay ang ikasyam na yugto ng ang heart-shining Ancient Slave Seal Hall. Lahat ay nakatitig ng blanco kay Lance. Sinulyapan ni Lance ang lahat ng nasa Ancient Slave Family sa kabilang kalye at sinabing, mula ngayon, ang iyong Ancient Slave Family ay vassal ng aking pamiliyang Daemon, malinaw ba iyon? Bagamat hindi nagsasalita ang mga tao ng Ancient Slave Family, ang mga mukha ng lahat ay puno ng galit. Sa oras na ito, si Jing Tian, bagaman ang Ancient Nun Indoors ang pinuno ng Ancient Nun Family, ang pinakamalakas na tao sa kanilang pamilya ay hindi ang Ancient Nun Indoors, kundi ang dalawa pang Spiritual Unity Order Supreme Elders. Oo, kung gayon bakit hindi natin nakikita ngayon ang kataas-taasang elder na iyon? Tanong ni Lance. Hindi pa oras para magpakita ang Supreme Elder, Lance, ngayong napatay mo na ang Ancient Slave Indoors. Ano ang gagawin mo kapag dumating mamaya ang dalawang Spiritual One Order Supreme Elders mula sa kanilang pamilya? Bulong ni Jing Tian. Oh, ano ang dapat ikatakot, mayroon pa akong mga hindi pa lumalabas. Pagkatapos sabihin iyon, nagkibit-balikat si Lance at bumalik sa kanyang posisyon bilang pinuno ng pamilya. Ang natitirang dalawang pamilya, ang Lincoln family at ang Meng family, ay tila hindi pa nagre-react. Tutal, ang pagkamatay ng isa sa dalawang pinuno ng dalawang pamilya ng Tianbao City bago pa man nagsimula ang city meeting ay walang maliit na bagay. Matapos maupo si Lance sa kanyang upuan, bigla niyang nakita ang isang kakilala, si Luther of the Moon. Kumaway si Lance kay Luther, sinenyasan si Luther na lumapit sandali. Sa sandaling ito, nakatayo sa karamihan ng mga tao sa Moon family, ang Moon ay labis na nalulumbay. Medyo natakot ang mga mata ni Luther kay Lance, at ngayon ay sinabihan siya ni Lance na lumapit, hindi niya malay na nanginginig, hindi alam kung dapat ba siyang tumawid o hindi, kung hindi siya lalampas, hindi niya alam kung siya ay gagantihan mamaya. Sa huli, hindi nalampasan ni Luther ang kanyang takot kay Lance at naglakad patungo kay Lance. Lahat ng miyembro ng pamilya Lincoln, nang makitang masunurin si Luther at kumaway sa kanya na parang aso, sumigaw ng galit na galit, Luther, anong ginagawa mo? Gayunpaman, naabot na ni Luther ang katawan ni Lance, at si Luther ay napuno ng pag-aatubili habang nagtanong, Lance, bakit mo ako hinahanap? Isang mukha ng pag-aatubili. Ngumiti si Lance, Luther, bumalik ka na rin, kailan ka pa bumalik? Kahapon. Sagot ni Luther na may hindi komportableng mukha na para bang napilitan siya. Ikaw bata, ha? Kinurot ni Lance ang mukha ni Luther at sinabing, sige, huwag kang kabahan, tutal, mga kasamahan din namin ang Phaeon sect, kinakamusta ka lang. Oh! Sa oras na ito, lumapit ang isang lalaking nasa ikasyam na hakbang ng heart shining at galit na pinagalitan si Luther, Luther, anong ginagawa mo, napakawalang kwenta mo. Malungkot na sinabi ni Luther, Lolo, ako nga. Ang lalaking ito ay tinawag na Billy, ang patriarch ng pamilya Lincoln at lolo ni Luther. Tumingin si Billy kay Lance at sinabing, Lance, bagamat hindi ko alam kung anong kakaibang engkwentro ang natamo mo. Pero ang Lincoln family ko, hindi ganoon kadaling guluhin gaya ng iniisip mo, apo ko si Luther, at disipulo din siya ng Elder Shi ng Flying Cloud sect mo, mas mabuting huwag mo na lang siyang i-entertain. Lance trailed off? Kinamusta ko lang siya, hanggang saan? Mukhang labag sa loob ang apo ko, mukha ba siyang ayos sa'yo? Og. Tumingin si Lance, mukhang hindi talaga maganda ang pakikitungo ni Luther sa kanya, gayon din, ito ay pagkatapos ng lahat na siya ay itinapon si Luther sa ganoong paraan sa unang lugar. Sige, Luther, wala nang pasok sa'yo? Pwede ka nang bumalik sa posisyon ng pamilya mo, sobrang boring, akala ko madali lang makipagkilala at kamustahin, pero naging ganito. Kumaway si Lance at sinabi. Labis na hindi komportable ang lolo ni Luther nang makita niya ang superior na tono at posture ni Lance, at ngumisi, Lance, mamaya pupunta rin dito si Elder Shi Jun.
Kuya Shijun. Anong ginagawa niya dito? Si Elder Shijun ay isang espesyal na panauhin ng aking Lincoln family, dumarating upang ayalay ang langit sa ngalan ng aking Lincoln family. Lance, mas mabuting makipag-usap ka sa aming Lincoln family. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng pamilya ay may kakayahang na mag-imbita ng elder ng Feon clan. Sabi ng lolo ni Luther na may pagmamalaki na mukha, na para bang isang karangalan para sa kanilang pamilyang Lincoln na maimbitahan si Shijun. Pagkatapos sabihin iyon, kinaladkad ni Billy ang kanyang apo, at talagang gustong sabihin ni Luther sa kanyang lolo na maaaring hindi rin linisin ni Shijun si Lance. Ngunit sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang mga sigaw mula sa labas ng templo, dumating na si Elder Shijun. Nang marinig ito, nataranta ang lolo ni Luther at binati siya. Hahaha, Elder Shijun. Sigaw ni Billy Lincoln na may maluwalhating mukha, na para bang natatakot na hindi malaman ng iba na inimbitahan niya si Elder Shijun, at sabay lakad ng mabilis patungo kay Shijun. Ngunit sa sandaling ito, sumigaw si Lance, Shijun, halika rito. Ang sigaw na ito ay biglang natakot sa buong bulwagan, at si Billy Lincoln, na naglalakad patungo kay Shijun, ay natigilan. Pagkatapos, si Billy Lincoln ay sumigaw kay Lance, Lance, huwag kang manggahas na maging bastos kay Elder Shijun. Nang marinig ni Shijun ang sigaw ni Lance, ang kanyang anit ay namanhid. Ang ganitong uri ng okasyon, syempre, gusto niyang lubos na hinahangad ng lahat. Gayunpaman, ang sigaw ni Lance ay naalis siya sa kanyang posisyon. This little bastard, he's even back? Damn it, kung alam kong nandito siya, hindi ko na tinanggap ang imbitasyon ni Leye Rao sa kamatayan. Gayunpaman, huli na para magsisi, si Shijun ay nasa buong pagtingin ng lahat, hindi alam kung lalakad patungo sa Lance o hindi. Sa sandaling iyon, muling sumigaw si Lance, Shijun, pinatawag kita, bingi ka ba? Si Lance ay nagbigay ng isang boses, at ang buong templo ay binomba. Si Lance ay naglakas loob na makipag-usap sa napakaraming Shi-Monarch Elder. Sa isip ng lahat, ang Shi-Monarch ay hindi maabot. Kinagat ni Shijun ang kanyang mga ngipin sa depresyon at walang magawang naglakad patungo kay Lance. Sinabi sa loob, sandali lang, gusto kong pumunta dito ngayon para maging kahanga-hanga, ngunit bilang isang resulta, si Lance ay talagang kaaway ko sa buhay. Kahit saan ako pumunta. Walang pagpipilian si Shijun kundi ang maglakad palapit kay Lance sa buong view ng publiko, at pagkatapos ay yumuko, nakasalubong ko si Young Minister, hindi ko inaasahan na narito si Young Minister, Sinabi ni Lance, Shijun, hindi ba napakasaya na makita ako dito, hindi ka maaaring magpanggap na isang kapareha, hindi ba? Shijun was busy shaking her head, no. Kinawayan ni Lance ang kanyang kamay at sinabing, sige, magpanggap ka lang na wala ako dito at magpanggap na ang ratio mo sa nilalaman ng iyong puso. Shijun said in her heart, you're standing here? Nagpapanggap pa akong balbon, moron. 1614. Shijun's heart said, tumayo ka na dito, nagkukunwari pa akong mabuhok, ina. Sa sandaling iyon, ang pinuno ng pamilyang Lincoln, si Billy Lincoln, ay lumapit at nagtanong, medyo naguguluhan, Elder Shijun, ano ang ginagawa mo? Nagdurusa si Shijun, hindi alam kung ano ang sasabihin, nang direktang sabihin ni Lance, ako ang amo ni Shijun. Nanginig ang katawan ni Billy Lincoln, buong pagmamalaki niyang sinabi na hindi lahat ng pamilya ay maaaring mag-imbite kay Elder Shijun, ngunit sa isang iglap, si Shijun ay nasasakupan ni Lance. Elder Shijun, totoo ba ang sinabi niya? Tanong ni Billy Lincoln. Walang magawang tumango si Shijun, kahit hindi niya aminin sa loob, pero anong magagawa niya? Oh my God, isa ka talaga sa mga tauhan ni Lance. Si Billy Lincoln ay lubos na hindi naniniwala sa buhay. Sa sandaling iyon, isa pang sigaw ang nagmula sa pintuan, dumating na ang mga Supreme Elders ng Lincoln family, Ming Lincoln at Lincoln Riot. Kaagad pagkatapos noon, pumasok ang dalawang lalaki sa entablado ng spiritual unity. Ang dalawang lalaking ito ay ang dalawang Supreme Elder ng Lincoln family,
pareho silang nasa spiritual unity stage, ngunit kahit na nasa parehong level sila ni Shijun, hindi nila kayang talunin ng dalawa si Shijun. Dahil hindi nila maipasa ang Elder Assessment ng Flying Cloud Sect, nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila ni Shijun. Matapos makapasok sina Ming Lincoln at Tyranny Lincoln sa templo, agad silang lumapit kay Elder Shijun, nakipagkamay sa kanya at sinabing, "Salamat, Elder Shijun, sa paglalaan ng oras upang kumatawan sa ating Lincoln family para ayalay ang langit." Bahagyang tumango si Shi Monarch at sinabing, "You're welcome." Dahil nasa paligid si Lance, si Shijun ay hindi komportable sa lahat, natatakot na si Lance ay may masabi ulit na magulo, na ikinahihiya niya. Ano ang kinatatakutan ni Shijun? Ano ang nangyari? Nang sabihin muli ni Lance, "Shijun, bakit hindi mo ipakilala ang dalawang ito sa akin?" Malaki ang ulo ni Shijun saglit, at sa loob-loob niya ay tila nananalanggan kay Lance, "Iligtas mo ako ng ilang mukha." Napasimangot sina Ming Lincoln at Tyranny Lincoln nang makita nilang tinawag ni Lance si Shijun sa kanyang pangalan, kahit na kinailangan nilang magalang na tawagan si Elder Shijun, talagang tinawag siya ni Lance sa kanyang pangalan. "Hoy, sinong anak ng pamilya ka? How dare you be so rude to a VIP of my Lincoln family?" Sinaway ni Ming Lincoln na iyon si Lance. Sinabi rin ng Tyranny Lincoln na iyon, ang pangalan ba ni Elder Shijun ay maaari mong tawaging casual. Ngumuso si Lance, "Ako ang bagong pinuno ng pamiliyang Damon, si Lance. Little brat, you dare to brush off me." Ang 8 Lincoln Thunders ay nagtaas ng kanilang mga sampal at sinubukang turuan si Lance. Sinabi ni Lance, "Mas mabuting huwag kang maging pabigla-bigla, o hindi ka makakain ng paraan para makaalis dito. Kahit na ang pinuno ng iyong pamiliyang Damon, si Harvey, ay hindi maglakas loob na magsabi ng isang salitang hindi sa harap ko, tingnan natin kung hindi ako pupunta at turuan ka para sa Harvey ngayon." Sasampalin na sana ang Lincoln Tyrant na iyon nang biglang may humawak sa kanyang nakataas na kamay, at nang lumingon si Lincoln Tyrant, si Elder Shijun iyon. "Ah, Elder Shijun? Bakit mo ako pinipigilan na turuan ang walang utang na loob na anak ng Tang Clan?" Natarante si Lincoln at sinabing. Ang mukha ni Shijun ay hindi pangkaraniwang mapotla, at nag-aatubili niyang sinabi, "Tyranny Lincoln, huwag kang pabigla-bigla, siya ako, ang boss." Ang huling dalawang salita ay sinabi ng napakatahimik. "Kuya Shijun, ano ang sinabi mo? Hindi ko narinig iyon." Malungkot na sinabi ni Shijun na medyo malakas, "He's my boss." Shijun Long. Pa. Biglang, isang sampal ang tumama sa mukha ni Lincoln, na nagdulot ng tunog ng smack na basag ang kanyang mukha. Mga salita. Nang tumingin si Lincoln Riot, si Lance ang sumampal sa kanya. "Ikaw." Nagalit si Tyranny. Bang! Muling sinipa ni Lance ang pandiyan ni Tyranny. Lahat ng tao sa eksena ay nakatingin dito, lahat ay hanggal, talagang sinampal ni Lance ang Supreme Elder ng Lincoln family at sinipa siya pababa. Talagang hindi inisip ni Lance na sapat na ang mga bagay, pinatay lang niya ang pinuno ng Ancient Slave Family, at ngayong hindi pa naresolbo ang usapin, sinampal niya ang isa pang Spiritual Harmony Stage Powerhouse. Naghahanap ka ng kamatayan. Galit na galit si Tyranny Lincoln at gustong patayin si Lance. Nagmamadaling pinigilan ni Shijun si Tyranny Lincoln. "Kuya Shijun, bakit mo ako pinipigilan? Gaya ng nakikita mo, ang munting anak na ito ay sinampal ako at sinipa doon ng walang dahilan, paano ko ito matitiis? Ako ang pinakamataas na elder ng Lincoln family." Si Shijun ay abala sa pagsasabing, "Brother Tyrant, ipagpahinga mo ang iyong galit, ang aking amo ay talagang hindi maganda ang ugali niya." "Shijun, alam mo ba ang sinasabi mo?" Kinagat ni Shijun ang kanyang mga ngipin na walang magawa at sinabing, "Brother Tyrant, si Lance talaga ang amo ko, kung bakit, huwag ka nang magtanong, okay? Sa madaling salita, kung makikinig ka sa akin, bilasan mo lang at humingi ng tawad sa aking matanda, pero na. Kalimutan mo na ang bagay na ito. Ano? Gusto mo talaga akong humingi ng tawad?"
Halos lumundag ang Lincoln na unos ng galit, sinampal siya ni Lance, hindi pa niya nililinis si Lance, gusto talaga niyang humingi ng tawad kay Lance, talagang nakakatakot, ang mundo doon ay mas hindi makatwiran kaysa sa bagay na ito. Nag-aalalang sabi ni Shijun, Kuya Tyren, makinig ka sa akin, humingi ka kaagad ng tawad sa amo ko, baka huli na ang lahat Shijun, ikaw, isa kang elder ng Flying Cloud sect. In terms of social status, I'm not even 1/10 as good as you. Actually you said such words, alam mo bang ikaw ang pride ni Tian? Bao City sa puso ng lahat sa Tian Bao City, sa buong Tian Bao City, dalawa lang ang makaka-assess para maging elder ng Flying Cloud sect, at ikaw talaga. Bumaba sa imahe ni Shijun sa kanyang puso. Wala ring magawa si Shijun, isa talaga siyang huwaran para sa lahat ng immortal na magsasaka sa Heavenly Jewel City, ngunit sa kasamaang palad, kailangan din niyang tawagan si Lance na boss, at siya lang ang nakakaalam ng pait sa kanyang puso. Sa sandaling ito, isa pang anunsyo ang dumating mula sa pasukan ng templo, dumating na ang Gano Family Supreme Elder, Xylon at Yandolf. Pumasok ang dalawang malalakas na lalaki sa entablado ng spiritual unity, nang makita ang dalawang ito na paparating, lahat ng tao sa Ancient Nun family ay dumagundong, tila matagal na nilang hinihintay ang dalawang ito. Mula nang mapatay ang kanilang Ancient Nun Silhol, ang mga bata ng Ancient Nun family ay inaasahan ang pagdating ng kanilang Supreme Elder. Wow! Supreme Elder! Wow! Supreme Elder! Dumating ka na sa wakas. Napaluha ang mga anak na lalaki at babae ng Ancient Slave Family. Nagulat ang dalawang Supreme Elder ng Ancient Slave Family at tumingin sa umiiyak na clansmen at nagtanong, ano ang ginagawa ninyo? Ngayon ang malaking araw para sa sakripisyo. Bakit kayo umiiyak? Nasaan ang slave seal? Bakit wala kayo? Na nakikita ang sino man, at bilang padre de pamilya, bakit hindi ka naririto para pamunuan ang sitwasyon? Sabi ng babaeng kataas-taasang elder na tinatawag na Ancient Slave Little Leaf. Oo, Supreme Elder? Ang amo ng bahay siya? Siya, patay na? Oo. Ano? Indo siya. Patay. Paano nangyari ito? Sigaw ng lalaking tinatawag na Yandolf Gano. Sa sandaling iyon, sa panig ni Lance, si Tyranny Lincoln ay sinampal at sinipa sa ibaba ni Lance at nag-aapoy upang tadteren si Lance hanggang mamatay, ngunit pinigilan ni Elder Shijun, na ngayon ay tulala, nang marinig niya ang paggalaw mula sa panig ng Guno clan. 1615. Ang Ming Lincoln na iyon ay abala sa pagtatanong, ano ang nangyayari doon sa pamilyang Gano? Bakit sinabi ng kanilang Panginoon na patay na siya ng madaling araw? Ang isa sa kanila ay abala sa pagsasabing, Gano Indang, siya, pinatay siya ni Lance. Parehong hindi makapaniwalang tumingin sina Tyranny Lincoln at Ming Lincoln kay Lance, ngunit si Elder Shijun, gayunpaman, ay hindi nagulat kahit kaunti. Si Ming Lincoln ay mukhang may pag-aalinlangan at nagtanong, paano mo maaaring mapatay ang sinaunang alipin Indominos? Ngumuso si Lance, ni hindi ko kayang patayin ang Ancient Slave Silhol, at nangangahas pa rin akong maging boss ng Shi Monarch. Tahimik lang si Shijun sa gilid. Muling ngumuso si Lance kay Tyranny Lincoln, ngayon lang kita sinampal para sa kapakanan ng mukha ni Shijun, kung hindi, pupunta ka sa Ancient Slave Silhol bilang isang kasama ngayon, kung maglakas loob ka. Para maging mayabang muli sa aking harapan sa hinaharap, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Pagkatapos sabihin iyon, agad na sinabi ni Lance kay Shijun, Shijun, halika rito, ikaw ang kumakatawan sa aking pamiliyang daemon para magsakripisyo. Sa langit. Oo. Walang magawang tumingin si Shijun kina Tyranny Lincoln at Ming Lincoln, na orihinal na mga mararangal na panauhin na inimbitahan ng pamilyang Lincoln, ngunit ngayon ay tumakbo sa tabi ng pamilyang daemon para ayalay ang langit. Ito. Parehong natulala sina Tyranny Lincoln at Ming Lincoln, na para bang hindi nila naintindihan kung saan ang Lance na lumitaw ay isang drifter. Sa oras na ito, nalaman na ng dalawang Supreme Elder ng pamilya Gano kung ano ang nangyayari.
Silang dalawa, sina Yandolf at Xylon, ay nagtama ng tingin kay Lance. Ang dalawang Supreme Elder na ito ng Ancient Nun clan, kasama sa kanila ang babaeng tinatawag na Ancient Nun Little Leaf, siya ay isa ring Junior Elder ng Flying Cloud Sect. Isang Phaeon Sect Elder, kaya silang dalawa ang may pinakamataas na katayuan at ipinagmamalaki ng halos lahat ng tao sa buong Heavenly Jewel City. Ito ang dahilan kung bakit nadama ng Lincoln family ang karangalan na inimbitahan si Shijun. Sa sandaling ito, ang saunang Xylon at sinaunang Yandolf ay lumakad patungo kay Lance na may galit sa kanilang mga mata, pati na rin ang isang bakas ng pagkalito. Si Lance ay nakaupo sa upuan ng ulo ng pamiliyang Damon, ang kanyang mga mata ay walang anumang tensyon habang pinapanood sina Xylon at Yandolf Gano na naglalakad palapit sa dalawa. Ikaw si Lance. Galit na galit ang Yandolf Gano na iyon. Sabi ni Lance na may ngiti sa kanyang mukha, oo. Nakita ni Yandolf Gano na pinatay ni Lance ang kanilang Panginoon ng pamilya, ngunit siya ay talagang walang takot at nakangiti, isang malaking apoy ang sumiklab sa kanyang puso, ang kanilang spiritual harmony stage powerhouse ay sinasamba ng lahat sa lungsod ng Tianbao, ngunit sa ngayon siya ay labis na hindi pinapansin. Ng isang 13 taong gulang na batang lalaki. Ang Panginoon ng aking Ancient Nun family, pinatay mo ba siya? Galit na tanong ni Yandolf Gano. Tumango si Lance, syempre, hindi ba halata? Sige, tama na ang kalokohang ito. Gusto mong gawin ito o ano? Sa madaling salita, isa lang ang masasabi ko, ako, Lance Damon, don't mind ipinadala kayong dalawa para samahan ang Ancient Slave Seal Hall. Siya nga pala, sinabi ko lang sa iyong pamilya na mula ngayon, ang iyong Ancient Slave family ay vassal ng aking pamiliyang Damon, at ako ang amo ng pamiliyang Damon, na nangangahulugan na ako ang iyong hindi direktang Panginoon. Sasabihin ko rin bilang pagpasa sa dalawang kataas-taasang elder ng Lincoln family na ang iyong Lincoln family ay isang basalyo rin ng aking pamiliyang Damon, at ako rin ang iyong indirect master. Sige. Pwede kang magbigay ng respeto sa akin. Ikaw. Nanginginig sa galit ang dalawang Supreme Elder ng Ancient Nun family, hindi pa sila nakatagpo ng ganoong baliw na tao sa kanilang buhay. Sa tabi ni Lance, si Shijun ay abala sa pagtingin kay Tyranny Lincoln at Ming Lincoln na parang hinihimok silang magmadali. Pagsamba. Si Tyranny Lincoln at Ming Lincoln ay napunit sa pagitan ng kanilang mga puso sa sandaling ito, ngunit, hindi sila sasaktan ni Lord Shi, at si Lord Shi ay mas malakas kaysa sa kanila at may mas mataas na katayuan, sinamba niya si Lance bilang kanyang amo, lalo na sila. Matapos mag-alinlangan ng ilang segundo, nagtakip ng ngipin sina Tyranny Lincoln at Ming Lincoln at sa loob-loob na sinabi, kaya lang, kahit ano pa ang dahilan, dahil nasa ilalim niya si Shijun, mabilis tayong magbigay ng respeto. Kaya, sina Tyranny Lincoln at Ming Lincoln ay nagbigay pugay kay Lance, si Boss. Silang dalawa, sina Yandolf at Xylon, na ang mga matuwid na mukha ay nanginginig sa kanilang tabi, ay mga hanggal nang makita nilang ang pinakamataas na elder ng pamilya Lincoln ay talagang nagbigay pugay. Sinabi ni Lance kay Tyranny Lincoln at Ming Lincoln, Mali, hindi ako ang amo mo, hindi ka karapat-dapat na maging aking nakababatang kapatid, ako ay hindi direktang Panginoon mo, dapat mong makita ang iyong Panginoon, hindi ang iyong amo, si Shijun lamang ang kwalipikado para tawagin akong boss, naririnig mo ba ako? Ako. Si Tyranny Lincoln at Ming Lincoln ay naiinis sa kanilang mga puso, ngunit, na umabot sa puntong ito, hindi sila maaaring magalit ng padalos-dalos, kaya't muli na lamang silang nakapagbigay pugay, si Master. Well, tama na. Tumingin muli si Lance kay Gano, paano kayong dalawa? Bakit hindi kayo pumunta para sa Mamba? Hanggang kailan mo gustong maghintay? Ikaw. Hindi maiwasan ni Yandolf Gano na tumingin kay Xylon Gano, na galit para patayin si Lance, ngunit, nakikita si Lance na napakayabang, walang takot sa kanyang mukha, at maging si Shijun ay kanyang nasasakupan. Default. Sa makatuwid, si Yandolf Gano, na orihinal na galit, ngayon ay pinigilan ang kanyang galit at hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Si Ancient Xylon also have a light frown on his brow,
and Ancient Nun said, Shijun, he just said that you are his little brother. Why don't you argue? Ngumiti ng mapait si Shijun, ako nga ang pinakabatang kapatid ng ministro. Shijun, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Nagsalita ang Ancient Slave Little Leaf. Sinabi ni Shijun, Elder Little Leaf, ikaw at ako ay naging magkaibigan sa loob ng maraming taon, na nagsilbi bilang junior elder sa Flying Cloud Sect sa loob ng maraming taon, dapat mo akong kilalanin ng husto. Dahil dito, hayaan mo akong bigyan ka rin ng isang piraso ng payo, huwag kang gumawa ng isang kaaway ng young minister, mabilis na humingi ng tawad sa kanya at makakuha ng kanyang kapatawaran, maaaring ito ay mas mabuti para sa iyo. Tumikim ang sinaunang Xylone, pinatay niya ang padre de pamilya ko, hindi ko pa siya nakakaganti, pero sa halip ay gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Shijun, ikaw pa rin ba ang Shijun na kilala ko? Bumantong hininga ang Shi-Monarch, Elder Little Ye, nasabi ko na sa iyo ang payo ko, pakinggan mo man ito o hindi ay iyong gawain. Gayunpaman, kung manggahas kang saktan ang aking batang ministro, ako, si Shi-Monarch, ang mauuna. Para ipagbawal. Lord Shi, bakit napakamasunurin mo sa isang teenager? Ano ba ang pinasok mo sa sarili mo, o ganoon ba talaga siya ka-big deal? Pasiga na tanong ni Xylon. Sinabi ni Shijun, paumanhin, walang komento, ang masasabi ko lang sa iyo ay isang pangungusap, huwag na huwag kang makialam kay Ministro Les. Nanginginig sa galit ang katawan ng Ancient Slave Little Leaf, kung sasabihin si Shijun ay naglalaro ng isang misteryosong laro, walang katuturan, si Shijun ay isang elder man lang ng Flying Cloud Sect, hindi na kailangan. Maaaring ang isang ito na tinatawag na Lance, talagang may kakaibang pinanggalingan. Gaya ng inaasahan, ang hindi alam ang pinaka-nakakatakot. Ang sinaunang Xylone at sinaunang Yandolf, saglit, ay hindi nang ahas na gumawa ng hakbang laban kay Lance. Isang malakas na nguso si Lance, kayong dalawa, sasamba ba kayo, o hindi? Ikaw. Galit na galit ang dalawang matandang pamilya ng sinaunang alipin. 1616. Si Shijun ay abala sa pagpapayo, Elder Little Leaf, bilasan mo ang pagsamba, huli na ang lahat para maghintay. Galit na bumantong hininga ang Ancient Slave Little Leaf, hindi ako sasamba, ni hindi ko pa siya nasumpungang ayusin ang usapin ng pagpatay sa Panginoon ng aking pamilya, at sinusubukan pa rin akong sambahin ang kanyang amo, ito ay katawa-tawa. Napabuntong hininga si Shijun, sayang, hanggang ngayon lang ang maitutulong ko sa iyo, at saka, hindi kita hahayaang hawakan ni isang buhok ng ministro. Nagalit ang Ancient Slave Little Leaf, Shijun, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ang isang mabuting kapatid ko ay maaaring pumunta sa Heavenly Jewel City ngayon, sigurado ka bang gusto mo akong pigilan? Sino? Si Georgia, siya ang matalik kong kaibigan sa Flying Cloud Sect. Georgia. Inisip niya kung tama ba ang narinig niya, hindi ba isa rin si Georgia sa mga pinakabatang subordinate ko? Oo, Georgia. At gayon din, malamang nadadalhin ni Georgia si Quentin sa Tianbao City, kasama ang relasyon namin ni Georgia, sino sa tingin mo ang may pakinabang para sa ngayon? Natigilan muli si Shijun, Quentin. Darating din siya. Hindi alam ng ibang tao, ngunit napakalinaw ni Shijun, kung si Quentin o si Liang Jinhua, iyon ang aking bunsong kapatid Sa hindi inaasahang pagkakataon, parehong pupunta sina Elder Ping at Georgia sa Tianbao City. Nahulaan ni Shijun na pumunta silang dalawa sa Tianbao City, tiyak na pumunta sila para kay Lance, na kumakatawan sa sakripisyo ng pamiliyang Daemon sa langit, talagang may pagmamalaki ang pamiliyang Daemon. Sa kasamaang palad, tila hindi alam ng Ancient Slave Little Leaf kung bakit pumunta sina Georgia at Quentin sa Tianbao City, at naisip na sa relasyon nila ni Georgia, tiyak na maimbitahan niya silang maging VIP ng Ancient Slave Family. Hindi nakakagulat, ang Ancient Slave Little Leaf ay kumilos na parang wala siyang dapat ikatakot. Isang mapait na ngiti lang ang naibigay niya, ngunit hindi siya nag-abalang sabihin ang totoo sa sinaunang alipin, kaya natural niyang malalaman kapag dumating sila.
Napabuntong hininga si Xylon at tumalikod para maglakad palayo dahil paprotektahan ni Shijun si Lance, hindi niya mahawakan si Lance ngayon. Sumunod din ang Yandolph Gano na iyon at naglakad pabalik sa kinaroroonan ng kanilang pamilya Yandolph Gano. Ang Ganoye na iyon ay abala sa pagtatanong, sino ang Georgia at Quentin? Siya rin ba ay isang elder ng Flying Cloud Sect? Oo, si Georgia ay ang aking napakabuting kaibigan sa Flying Cloud Sect, isang babae, at si Quentin, ang lihim na manliligaw ni Georgia sa Flying Cloud Sect, at gayon din, isang mid-rank na elder. Isang mid-rank na elder. Nagulat ang Yandolph Gano na iyon, abala sa pagsasabing, may darating na mid-rank sa Heavenly Jewel City. Well. Wow, kung gayon, maaari ba natin silang anyayahan na maging panauhing pandangal ng ating pamilya? Abala si Yandolph. Paano naman si Gano, sa relasyon namin ni Georgia, maliit na bagay lang ito, tsaka mas pipiliin ni Georgia na pumunta sa Tianbao City para maglaro. Siguro para sa akin, sabi niya dati pupunta siya sa pamilya namin bilang isang bisita, itong pagpupulong sa lungsod ng Tianbao, ito ang tamang oras. Mahusay, paano kung ipaalam sa ibang mga pamilya na tayo, ang Ancient Slave Family, ay may isang mid-level na elder ng Flying Cloud Sect bilang isang bisita. Noong nakaraang buwan, ang pamilya ay nag-imbito lamang ng isang Shijun na parang ipinagmamalaki nito. At ngayon, ang pamilya namin ay may dalawang Flying Cloud Sect elders, isa sa kanila ay mid-level elder, itong mukha, sino pa? Sige, hindi ako sigurado kung talagang darating si George ngayon, huwag ka nang maging masaya. Okay, tama. Little Leaf, namatay ba talaga ang Ancient Slave Seal Hall sa walang kabuluhan? Paano ito posible, ngunit nagawang patayin ni Lance ang Ancient Slave Seal Hall, bagaman hindi ko alam kung mayroon siyang anumang mahika, ngunit nangangahulugan din ito na hindi siya simple, bukod pa, na handa pa rin si Shijun. Maging kanyang subordinate na hindi masyadong kakaiba, kaya maaari na lamang natin itong isantabi sa ngayon at hintayin na dumating sina Georgia at Elder Ping at subukan ito. Well, hanggang doon na lang. Sa sandaling ito, sa pamiliyang Damon. Sabi ni Lance na may hindi nasisiyahang mukha, ano na naman ba ang ginagawa ni Quentin, hindi pa sila dumarating. Sa tabi niya, si Shijun ay abala sa pagsasabing, talagang batang ministro ang nagsabi sa kanila na pumunta, hehe, ang sinaunang alipin na iyon, si Little Ye, akala ni Georgia ay sinusundan siya. Ngumuso si Lance, sila. How dare the two of them not worship me, pagsisisihan ko sila. Pog. Napabuntong hininga si Shijun. Di nagtagal, dumami ang mga bata sa banal na templo, at sunod-sunod na dumarating ang mga bata mula sa iba't ibang pamilya. Sa sandaling ito, sa pasukan ng banal na templo, isang 12 taong gulang na batang babae ang tumakbo. Tumigil ka. Ako si Sina Lincoln ng Lincoln family, papasukin mo ako. Sabi ni Sina. Madaling pumasok si Sina sa banal na templo. Kaya lang marami ang tao sa banal na templo, ang banal na templong ito ay napakalaki, mula sa labas ay parang maliit lang na tore, ngunit paglakad mo sa loob, napagtanto mo na may malaking espasyo. Agad na lumapit si Sina sa grupo ng mga bata ng Lincoln family, ilang batang babae mula sa Lincoln family ang nakakakilala sa kanya, tutal, si Sina ay nagtagal din sa Lincoln family. Hindi alam ni Sina kung bakit siya pumunta rito, maaari siyang makatakas, ngunit ang pagtakas ay hindi isang opsyon dahil siya ay nag-iisa at walang mapagtatagwan, kaya't maaari niya itong labanan. Narinig ko iyon sa templo, kapag ang isang anak ng pamilya ay maaaring lumaban, kung siya ay magdadala ng kaluwalhatian sa pamilya, siya ay pahahalagahan ng pamilya at ang pamilya ay maglilinang sa kanya. Sa makatuwid, si Sina ay dapat na maging isang natatanging anak ng Lincoln family ngayon, at matuklasan ng mga matatanda ng ang Lincoln family, para hindi lang niya maalis ang kontrol ni Luban, kundi magkaroon din siya ng matutuluyan. Gayunpaman, nang si Sina ay nakatayo sa grupo ng mga bata, biglang nagulat si Sina.
Hindi sinasadyang tumingin si Sina sa isang tiyak na direksyon ng santuwaryo at nakita ang isang pamilyar at hindi pamilyar na mukha. Ang taong iyon, nakitang-kitang nakaupo sa upuan ng ulo ng pamilya. Ang taong nakita ni Sina ay si Lance, maliban na hindi ang matandang Lance na pamilyar sa kanya, ngunit ang Lance na hindi pa lumaki sa panahon. Wind-er. Natigilan si Sina. Maaaring hindi sigurado ang iba na itong si Lance ay ang matandang Lance, ngunit sigurado si Sina, dahil sa mortal na kaharian, si Lance ang kanyang pinalaki. Paanong hindi niya malalaman? Oh my God, si Windy ba talaga? Hindi makapaniwala si Sina. Sa sandaling iyon, tila magsisimula na ang seremonya, at ang posisyon kung saan nakatayo si Sina ay napakaliit para magmadaling lumabas. Kaya, tahimik lang na naghihintay si Sina, ang kanyang mga mata ay walang kurap na pinagmamasdan si Lance. Sa sandaling ito, dalawang tao ang pumasok sa pasukan ng banal na templo, ito ay sina Quentin at Georgia. Kararating lang nilang dalawa. Paminsan-minsan, nakatingin sa pintuan ang ancient slave Little Leaf na parang may hinihintay, at sa wakas, nakita na niya ang taong gusto niyang makita. Ang sinaunang alipin na maliit na dahon ay lumabas na nagulat, habang sumisigaw ng malakas, Golden Flower. Sumigaw siya ng napakalakas na narinig siya ng buong templo at tumingin sa kanya, ngunit walang nakakaalam kung sino iyon. Nang makita ni Georgia ang ancient slave Little Leaf, ngumiti siya at sinabing, Little Leaf. Ang sinaunang alipin na Little Leaf ay excited na kimayan si Georgia at sinabing, Little Leaf, hindi ko inaasahan na talagang darating ka. Aha? Oo. Ang ancient slave Little Leaf ay tumingin kay Elder Ping at yumuko ng malalim, greeting Elder Ping. Casual na sabi ni Elder Ping, ang kanyang mga mata ay tila hinahanap si Lance. Nakita ng sinaunang alipin na Little Leaf na ang lahat ay nakatingin na sa kanila at agad na ipinakilala sa lahat ng may pagmamalaki, lahat, tumahimik. Tumahimik ang santuwaryo. Susunod, hayaan mo akong ipakilala sa iyo, ito ay si Quentin, isang mid-level na elder ng Flying Cloud Sect. Ito ay si Liang Jinhua, isa ring elder ng Flying Cloud Sect. Ngayon, salamat sa mapagmahal na pangangalaga ni Elder Georgia, espesyal niyang dinala si Elder Quentin para bisitahin ako sa Tianbao City, kaya't salubungin natin ang dalawang elder ng may mainit na palakpakan. Papa! Ang lahat ng mga anak na lalaki at babae ng Ancient Nun family ay agad na sumabog sa mainit na palakpakan, ang mukha ng lahat ay napuno ng pagmamataas at pagmamataas. Ito ay talagang isang mahabang mukha, tila ang pinakamataas na elder ng kanilang pamilya ay medyo mahusay sa paggawa ng mga koneksyon sa Flying Cloud Sect, kahit na ang mga middle-level elders ay bumisita. 1617 Ang dalawang Supreme Elder ng Lincoln family ay tumingin kina Ping Keo at Georgia, na sadyang dumating mula sa Flying Cloud Sect, na may paninibugho sa kanilang mga mata. Ang sinaunang pamilya ng alipin. Sinenyasan ng ancient slave Little Leaf ang lahat na tumahimik, pagkatapos ay sinabing, lahat, anyayahan natin si Senior Quentin na magsalita, di ba? Good! Sigaw ng mga anak ng ancient slave family, saka muling nagpalakpakan. Sa oras na ito, si Georgia ay puno ng kahihiyan, hindi siya pumunta ngayon para sa ancient slave Little Leaf, ngunit talagang nahihiya siyang sabihin ito ngayon. Ang ancient slave Little Leaf ay tumingin kay Ping Keo at ngumiti, Elder Ping, hindi madaling pumunta dito minsan, maaari mo bang sabihin ang tungkol sa mahalagang karanasan ng paglilinang para sa ating mga tao sa Heavenly Jewel City? Nakita ni Elder Ping si Lance, nakita ni Elder Ping ang mukha ni Lance na parang hindi siya nasisiyahan, medyo nairita si Elder Ping sa loob, sa gilid, gusto pa rin itong pag-usapan ng sinaunang alipin na Little Leaf ang tungkol sa kanyang karanasan sa paglilinang, ito nakakainis talaga. Direktang sinabi ni Elder Ping, walang oras. Biglang nanlamig ang ancient slave Little Leaf doon, nakaramdam ng sobrang hiya. Tulad ng ancient slave Little Leaf ay natigilan doon, hindi alam kung paano mapapawi ang kahihiyan, mabilis na naglakad si Elder Ping patungo kay Lance. Kuya Ping, ano ang ginagawa mo?
Nandyan ang tindig ng ating pamilya ng sinaunang alipin, naghanda ako ng upuan para sa iyo. Abala sa pagsigaw ang ancient slave Little Leaf. Hindi lumingon si Quentin at bumantong hininga, pumunta ako sa Tianbao City upang punta sa pamilyang Damon, isang sinaunang pamilya ng alipin, hindi ko narinig ang tungkol dito. Muling natigilan ang ancient slave Little Leaf, ito ay masyadong nakakahiya. Tahimik ang buong templo nang walang ni isang ingay, lalo na ang mga tao mula sa ancient slave family, na kanina lang ay tuwang-tuwa na pumalakpak, ngunit ngayon silang lahat ay parang kumakain ng mga paipong table task, ang kanilang mga mata ay gumagalaw habang sinusundan nila ang katawan ni Quentin. Napatingin ang lahat kay Quentin, lumapit sa pamiliyang Damon, pagkatapos ay tumayo sa harap ni Lance, pagkatapos ay yumuko ng malalim si Quentin kay Lance, "Young Minister, late na ako, parusahan mo ako." Tumakbo din si George sa gulat at yumuko rin, "Pasensya na, Ministro Young, karapat-dapat akong mamatay, naantala ko ang iyong mahalagang bagay." Nagulat ang buong audience. Ang dalawang elder ng Phaeon sect na ngayon lang naramdaman ni Xylon ay nagbigay sa kanya ng isang maluwalhating mukha, ngayon ay parang mga bata na nakagawa ng mali, inamin ang kanilang mga pagkakamali kay Lance. Ito. Natulala rin ng ancient slave Little Leaf, hindi makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata, ngunit iyon ay mga mid-level na elder ng Flying Cloud sect. Natahimik ang mga manunood ng ilang segundo bago sinabi ni Lance, "Hindi ko kayo pananagutan sa pagkakataong ito." "Salamat, Young Minister." Pinunasan ni Elder Ping ang malamig na pawis sa kanyang noo, at si Georgia ay nakahinga. Sa susunod na segundo, sinabi ni Lance, "Ngunit bagaman hindi ka mananagot, imposibleng ituring ito na parang walang nangyari." Namutla ang mukha ni Elder Ping, hinayaan ba siyang lumuhad muli sa pintuan? Napakaraming tao rin. Sa kabutihang palad, si Lance ay hindi gumawa ng ganoong kahilingan, sinabi ni Lance, "May isang taong naging bastos sa akin, maaari ninyong sabihin sa inyong sarili kung ano ang gagawin." Agad na sumigaw si Elder Ping, "Sino? Sino ang nangahas na maging bastos sa aking bunso?" Nang marinig ang dagandong ni Quentin, hindi napigilan ng dalawang Supreme Elder ng Lincoln family na higpitin ang kanilang mga chrysanthemums. Siyempre, sina Ancient Xylon at Ancient Yandolf, lalo pa, nanginginig ang kanilang mga katawan. Oo nga, sa susunod na sandali, itinuro ng kamay ni Lance, siya, he. Akala nila nasa spiritual unity stage sila at naging bastos sila sa akin, lalo na ang ancient slave Little Leaf, na medyo nagparamdam sa akin. Ang 4 na taong tinutukoy ni Lance ay sina Xylon, Yandolf, Tyranny Lincoln at Ming Lincoln. Tumirik ang mga mata ni Quentin patungo sa ancient slave Little Leaf. Nagulat si ancient slave Little Leaf nang makita niya ang cannibalistic na tingin ni Quentin. Malamig na sinabi ni Quentin, "Ancient slave Little Leaf, ang iyong pamilya, hindi ko nakikitang kailangan itong umiral." Ano? Nang marinig iyon, ang katawan ng ancient slave Little Leaf ay nanginig at nagulat. "Kuya Ping, huwag, inosente ako." Nataranta ang ancient slave Little Leaf at depensa. "Wrongfully accused. You mean, I ministered to lesser fabrications." Hindi. Kinawayan ni Lance ang kanyang kamay, "Kalad ka rin siya palabas at bugbugin siya, magsisimula na ang sakripisyo, huwag makialam sa sakripisyo." "Oo, batang ministro." Biglang lumipad si Quentin patungo sa ancient slave Little Leaf. Nagalit din ang ancient slave Little Leaf, "Ipaglalaban kita." Sabay-sabay na isinakripisyo ng ancient slave Little Leaf ang kanyang lumilipad na espada. Buzz! Sa storage pouch ni Elder Ping, isang beige light ang kumislap, at isang sinulid na magic tool ang lumipad palabas, na bumuhos sa hangin, at ang bahaging iyon ng espasyo ay nabaluktot saglit. Kaagad pagkatapos, narinig ang tunog ng ancient si slave Little Leaf ay sumisigaw, ngunit ang kanyang lumilipad na espada ay nahulog sa lupa at ang kanyang mga kamay ay napilipit sa isang baluktot na estado. "Umalis ka na."
Hinayla ni Elder Pington ang ancient slave Little Leaf na lumilipad palabas ng templo. Saglit, natahimik ang buong palasyo, at ang mga mata ng lahat ay napalitan ng takot habang muli silang tumingin kay Lance. Malakas na sinabi ni Lance, nagsimula na ang sakripisyo ng langit, ang aming pamiliyang Daemon bilang iyong pangunahing pamilya, ang una. Pagkatapos sabihin iyon, pinangunahan ni Lance ang lahat sa pamiliyang Daemon sa altar sa gitna ng templo at nagsimulang mag-alay ng mga sakripisyo sa langit. Hindi man lang pinansin ni Lance ang pamahiin na ito dahil lumitaw ang mortal na kaharian sa kawalan. Mula sa manipis na hangin sa altar na ito, na nangangahulugan na ang altar na ito ay maaaring talagang konektado sa langit. Sa sandaling ito, hindi kalayuan sa labas ng banal na templo. Hinawakan ni Ping ang ancient slave Little Leaf. Elder Ping, tayong lahat ay Flying Cloud Sect Elders, talagang kikilos ka laban sa akin. Pog! Napabuntong hininga si Quentin at inilagay si Gano, Xylon, hindi naman sa hindi kita pakakawalan, ngunit wala akong magawa, na hinayaan kang masaktan ang young minister. Sasabihin ko sa iyo ng palihim, ang tunay na pagkakakilanlan ni Lance, hindi siya miyembro ng pamiliyang Daemon, hindi man lang siya ma-provoke ng Master of the Flying Cloud Sect. Isang katulong, siya ay mula sa isa sa Forces Immortal Families. Nagulat si Xylon. Kaya, ma-provoke ko man o hindi ang batang ministro, sukatin mo ang iyong sarili, ang iyong maliit na sinaunang alipin na pamilya ay talagang langgam sa mata ng isang tao. Sus! Gano Little Leaf, kailangan kong gawin ang sinabi sa akin ni Ministro Les na kaladkarin ka palabas at bugbugin ka, kung hindi, hindi ako makakapagbigay ng magandang paliwanag, ngayon ay agrabyado ka, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Upang maging mas magaan at magdulot lamang ng kaunting pinsala sa iyo at hindi hayaan na magkaroon ka ng anumang tunay na pinsala, ano sa palagay mo? Okay. Tumango ang ancient slave Little Leaf. Sumunod, sinuntok ni Elder Ping ang ancient slave Little Leaf sa sobrang galit, pinalo hanggang sa isang pulp ang ancient slave Little Leaf, ngunit lahat ito ay mababa na pinsala. Sige, halos sapat na. Wala akong sasabihin kahit na nakita ko. Salamat, Elder Ping para sa iyong kabaitan. Hindi na kailangan, lahat tayo ay Elder ng Flying Cloud Sect, tama, huwag mo nang guluhin si Minister Xiao. Alam ko. Si Ping at Ancient Slave Little Leaf ay pumasok sa banal na templo nang natapos na ang sakripisyo ni Lance sa langit. 1618. Walang sinabi si Lance nang tumingin siya kay Xylon, namamaga ang kanyang ilong at mukha, ngunit masasabi ni Lance mula sa isang casual na tingin na lahat sila ay mga panlabas na sugat, ang ibabaw ay miserable, ngunit sa katotohanan ay walang pinsala. Ngunit para mapatawad, si Lance ay tamad na magmalasakit, magkunwari na lang tayong hindi alam. Matapos makapasok sa templo ang ancient slave Little Leaf, abala siyang naglakad papunta kay Lance at lumuhod para magbigay galang, si Master. Ngumuso si Lance, nawalan ka ng pagkakataong kunin ako bilang iyong Panginoon. Batang ministro, nais kong pagsilbihan ka bilang aking Panginoon, at sana ay tanggapin ito ng batang ministro. Abalang sinabi ni George, oo, Master Daemon. Alam na ni Little Xylon ang kanyang pagkakamali, hayaan mong kilalanin kanya bilang kanyang Panginoon. Dahil napakasinsero mo, at ubili kong tatanggapin ang tuhod mo. Salamat Master. Okay, go do your thing. Ang sinaunang alipin na Little Leaf ay bumalik sa oryentasyon ng kanyang pamilya, at kahit na ito ay napakawalang galang sa harap ng kanyang pamilya, gumaan ang loob niya nang maalala niya ang background ni Lance. Maging ang mga tao ng Forces family maaari lamang siyang pagsilbihan bilang mga alipin, at siya ay isang mataas na order upang mapagsilbihan si Lance bilang isang alipin. Lumapit din ang dalawang Supreme Elder ng Lincoln family upang makita ang kanilang Panginoon sa gulat at kinawayan sila ni Lance. Pagsuway. Ganito, matapos ang apat na dakilang pamilya sa kanilang mga sakripisyo, ang mga anak ng bawat pamilya ay nagsimulang lumabas upang makipagkompetensya, upang manalo ng kaluwalhatian para sa kani-kanilang pamilya.
Si Meng Clan, isang henyo na pumasok sa unang yugto ng pagpino ng katawan sa edad na 13 ay lumitaw. Hindi nagtagal, isang nakakagulat na balita ang lumabas. Karaniwan, ang isang tao ay karaniwang makakarating sa unang yugto ng body tempering sa edad na 15, at ang makapasok sa unang yugto ng body tempering sa edad na 13 ay napakahenyo, ngunit syempre, ito ay bahagyang mas mababa sa Tang. Si Lance ay tumuntong sa unang yugto ng body tempering sa edad na 12 noong nakaraang taon. Lahat ay tumingin sa pamilya Meng na may inggit, at ang mga matatanda ng pamilya Meng ay lahat ay mukhang proud. Sa sandaling ito, isang sigaw ang dumating mula sa Lincoln family. Ang Lincoln family ay may 12 taong gulang na tumuntong sa unang yugto ng body tempering. Ano? 12 years old? No way? Hindi ba nag-produce ang Lincoln family ng 12-year-old na Lincoln ay last year? Bakit may isa pa ngayon? Biglang nagulat ang lahat, may henyo ang Lincoln family na tumuntong sa unang yugto ng body tempering sa edad na 12 sa loob ng 2 magkasunod na taon. Tumingin din sila sa pamilya Lincoln para makita kung sinong henyo ang lumitaw sa pamilya Lincoln, at dahil sa hitsurang ito, napakunot ang mga noo ni Lance. Yung batang babae, napakadelikadong tingnan, siguradong magiging maganda siya paglaki niya, paano ba naman mahulma ang mukha niya, mukha siyang nanay ng teacher ko. Sabi ni Lance sa loob-loob. Naramdaman lang ni Lance sa sandaling iyon na kahawig niya ang asawa ng kanyang guro, ngunit tiyak na hindi niya akalain na siya ang asawa ng kanyang guro. Pagkatapos ng lahat, si Sina ay 12 taong gulang lamang sa sandaling ito, may malaking pagkakaiba sa pagitan niya at ng isang may sapat na gulang, at naniniwala rin si Lance na ang kanyang gurong ina ay dapat na patay na. Noong siya ay nasa mortal na kaharian, pagkatapos ng dakilang panahon ng kanyang Panginoon, ang asawa ng kanyang guro ay lumipat sa isang bundok sa labas ng imperial na lungsod at namuhay ng mag-isa. Si Lance at ang kanyang mga alagad ay paminsan-minsan ay bumibisita sa kanyang asawa, ngunit isang araw, dumating si Lance sa labas ng saradong pinto upang bisitahin ang kanyang asawa, at natagpuang wala na siya, at nag-iwan ng tala. Malinaw pa ring naaalala ni Lance ang mensahe ng kanyang asawa, mga disipulo, hindi na ninyo kailangang bisitahin ang inyong asawa, wala na siyang mabang oras, umalis na siya kasama ang inyong Panginoon. Huwag mag-alala, magiging master tayo at alagad muli sa ating susunod na buhay. At ang buhay na ito ay Palam. Nakatingin na ngayon si Lance sa batang babae mula sa Lincoln clan, at ang kanyang isip ay biglang bumalik sa orihinal na eksena. Bangulong si Lance sa kanyang sarili, tita, miss na miss ka na ni Wind, alam mo, si Wind ay nasa mundo ng mga espirito at nakakita ng isang maliit na batang babae na kamukha mo, sa palagay ko mas magiging katulad mo siya kapag siya ay lumaki. Pataas. Pagkatapos sabihin iyon ay dahan-dahan siyang naglakad patungo sa direksyon ng pamilyang Lincoln, hindi niya ito namamalayan. Bihirang makatagpo ng maliit na batang babae na katulad ng asawa ng kanyang guro, ito ay isang uri ng kapalaran, marahil, siya ang reinkarnasyon ng asawa ng kanyang guro, kaya nagpa siya si Lance na tulungan siyang linangin ang immortalidad. Sa oras na ito, si Sina ay napapaligiran ng isang grupo ng mga matatanda mula sa Lincoln clan, na parang nakakuha siya ng isang kayamanan. Umakyat si Lance, at ang 2 Supreme Elder ng Lincoln family ay nagulat, hindi inaasahan na lalapit si Lance at nataranta, si Master. Nagulat ang lahat sa pamilya Lincoln at tumingin kay Lance, iniisip sa kanilang mga puso, hindi gugustuhin ni Lance na agawin ang henyong ito kasama nila ngayon, tama ba? Gaya ng inaasahan, diretsyong nagsalita si Lance, itong batang babae, gusto kong isama. Ano? Ang lahat sa pamilya Lincoln ay hindi nasisiyahan sa loob ng ilang sandali, bakit kailangang maalis ang makakita ng isang henyo, at napakaganda. Ito. Medyo napahiya ang Supreme Elder ng Lincoln family. Ngumuso si Lance, hindi ko sasabihin ng 2 beses ang parehong mga salita. Agad na tumawa ang pinuno ng pamilya Lincoln, haha, isang karangalan para kay Master Tang na makita ang mga anak ng ating Lincoln family, ano ang bitter nyo pa rin? Sabay-sabay na reaksyon ng lahat at agad na binago ang kanilang mga ngiti.
Sabi ni Billy Lincoln, Master Tang, dahil gusto mo siya, ibibigay ka namin bilang alipin, isang karangalan para sa pamilya namin na siya ay maging alipin mo. Umaasa pa rin ako sa mga tauhan ni Master Tang. Master Damon. Tang or Damon. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, slave servant, siya ay magiging aking disipulo at iyong Panginoon mula ngayon. Natigilan ang lahat sa pamilya Lincoln, hindi inaasahan ang isang taong kasing haral ni Lance na tatanggap kay Sina Lincoln bilang kanyang disipulo sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Akala ko, ang maging alipin ni Lance ay pawang matataas na akyat. Saglit, ang lahat sa pamilya Lincoln ay medyo nalilito, bakit si Lance ay napakaasikaso sa Sina Lincoln na ito, kahit na si Sina Lincoln ay tumuntong sa unang yugto ng pagdadalisay ng katawan sa edad na 12, at ang amag ay mahaba, sa pangitain at pananaw ng batang ministro, hindi ito gaanong. Sa kasamaang palad, walang nakakaalam na iyon ay dahil kamukha niya ang asawa ng guro ni Lance, at ang dahilan lamang na iyon ay sapat na. Ang iba pang dalawang pamilya ay tumingin sa pamilya Lincoln ng may inggit, hindi inaasahan na ang pamilya Lincoln ay napakaswerteng nakaakyat kasama si Lance bilang isang kamag-anak. Sa sandaling ito, medyo nabigla si Sina sa loob, ito ba ang kaayusan ng langit sa underworld? Ang pagtatagpo ba ngayon at ang katotohanan na kinuha siya ni Lance bilang kanyang disipulo, lahat ay dahil sa kalooban ng Diyos. Napapaligiran lang si Sina ng malaking grupo ng mga tao, kaya hindi pa niya nakita kung kailan dumating si Lance, at pagkatapos noon, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong magsalita. Sa oras na ito, ang Lincoln ng Lincoln family ay lumusab at humimok, ano pa ang hinihintay mo, bakit hindi ka magmadali at magbigay ng respeto sa iyong Panginoon? Ngayon ay maaari kang tanggapin bilang isang disipulo ni Ministro Yang, ito ang iyong nilikha, ang pabor ng langit sa iyo. Tulala pa rin si Sina, hindi dahil sa sobrang excited, kundi dahil sa yin at yang ng lahat. 1619. Nakita ng lahat si Sina na naging kalokohan, abala sa pagsasabing, Young Minister, pasensya na, baka hindi niya nakita ang mundo, natakot siya sa katangahan mo, hindi pa siya nagre-react, mas responsable ka . Tumanggaw si Lance, naiintindihan, isang maliit na babae, na biglang tinanggap bilang disipulo ng isang taong kasing laki ni Lance, ang mga normal na tao ay hindi makakapag-react ng ilang sandali. Ayos lang. Sabi ni Lance na may bahid ng kahinahunan sa kanyang tono. Nagulat ang lahat sa pamilya Lincoln, ngayon lang ay napakamayabang ang tono ni Lance sa sinuman, ngunit sa ngayon, napakaamo nito. Hindi lamang ang mga tao ng pamilyang Lincoln, kundi pati na rin ang mga tao ng iba pang mga pamilya ay nagulat din, lahat ay nag-isip-isip sa loob, na in love ba si Lance sa Sina Lincoln na ito sa unang tingin? Bakit pa magiging ganito? Ito ay isang batang babae na nakatayo sa karamihan ng pamilya ng Tang sa oras na ito ay biglang nakaramdam ng kalungkutan sa loob, siya ay si Helena. Kung titingnang mabuti, makikita ng isang tao na may ilang pinong ambon sa mga mata ni Helena. Nang makita ni Helena ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, na may napakaamo na tono at tumitig sa isang batang babae mula sa Lincoln clan, mayroong hindi maipaliwanag na kalungkutan sa kanyang puso. Muli, hinimok ni Tyranny Lincoln si Sina Lincoln, dapat ay nakapag-react ka na ngayon, hindi pa nagbibigay ng respeto sa iyong amo. Parang pinipilit si Sina, na-contrate siya saglit, tutal, disipulo niya dati si Wind . Gustong sabihin ni Sina kay Lance na siya si Sina, ang asawa ng guro ng kanyang mortal na realm, ngunit napakaraming tao ang nanunood sa eksena, hindi masabi ni Sina, walang sinuman sa mundong ito ang nakakaalam na siya ay void ng mortal na realm. Stepper, and in public she said it, hindi pa rin niya alam kung ano ang magiging reaksyon. Bilasan mo, bigyan mo ng respeto si Master. Muling hinimok ng pinuno ng pamilyang Lincoln, na para bang natatakot siya na kung mahuhuli siya, babalikan ni Lance ang kanyang salita. Walang magawa, huminga ng malalim si Sina sa loob, kaya lang, baka ito ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos mamantong hininga sa loob, dahan-daang lumuhad si Sina at Samamba, disciple, magbigay ng respeto sa iyong amo.
Ang lahat sa pamilya Lincoln ay masayang tumawa, ano ba, napaka-cool na umakyat kasama si Lance. Bahagyang ngumiti din si Lance at malumanay na sinabi, "Disciple, bumangon ka at magsalita." "Oo, guro, guro." Medyo nahihirapan si Sina na baguhin ang kanyang mga salita sa sandaling ito. Ngayon lang na sinamba niya ang kanyang amo, hindi na niya alam kung paano ipakilala ang kanyang sarili kay Lance, at habang siya ay nahihirapan, nagtanong si Lance, "Ano ang pangalan mo?" "Ako." Nag-alinlangan si Sina, gustong sabihin sa publiko, "Ako ang asawa ng guro mo, si Wendy." Gayunpaman, sa sandaling mag-alinlangan si Sina, ang katabi niya ay agad na sumagot para sa kanya. Ang pangalan niya ay Sina Lincoln. Nagulat ang katawan ni Lance, abala sa pagsasabing, "Sina Lincoln." "Oo." Sinabi ni Lance sa loob-loob, "Paano ito nagkataon? Ang pangalan ng asawa ng aking guro ay Sina, ang kanyang pangalan ay Sina Lincoln, maaaring ito talaga ang kalooban ng underworld." Tumingin si Lance kay Sina Lincoln at nanumpa, "Sina Lincoln, mula ngayon sundan mo ako para linangin ang immortalidad, hanggat nandito ako, sasamahan kita." Tuwang-tuwa ang lahat sa pamilya Lincoln kaya abala sila sa paghihimok, "Zini, bilas mo at magpasalamat sa iyong amo ah." Tumingin si Sina sa mga mata ni Lance at sa wakas ay bumantong hininga ng malalim, "Kaya lang, ito ay kagustuhan ng mga Diyos. Bilasan mo at pasalamatan mo ang iyong Panginoon ah." Hinimok ng katabi niya, tunay na hindi nababahala ang emperador sa betang. Sinabi ni Sina, "Salamat, guro." "Well, hindi na kailangang maging magalang, Sina Lincoln, umuwi ka muna, may 3 araw ka para maghanda, kapag handa ka na, pumunta ka sa pamilya kong Tang, isasama kita sa Flying Cloud Sect." Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Lance at naglakad pabalik sa kanyang lugar sa pamiliyang Damon. Natulala si Sina habang pinagmamasdan ang maliit na likod ni Lance. At ang mga tao ng Lincoln family ay nagpalakpakan at nagsaya. Gayunpaman, maraming tao mula sa Lincoln family ang talagang hindi alam kung kailan ang pamilya ay nagkaroon ng Sina Lincoln na ito, ngunit, isang pamilya na may higit sa 10. Isang populasyon na 10 milyon, napakalaki, normal na hindi pa ito nakita, tutal, siya ay 12 taong gulang pa lamang. Bumalik si Lance sa posisyon ng ulo ng pamiliyang Damon. Si Quentin ay abala sa pagsasabing, "Binabati kita, batang ministro," pag-aani ng isang minamahal na disipulo. Si Georgia ay abala rin sa pagbati, "Binabati kita, batang ministro," sa pagkakaroon ng isang minamahal na alagad. Bahagyang tumango si Lance, medyo nalungkot ang kanyang puso, pagkatapos ng lahat, na si Sina, ay nagpaisip kay Lance sa asawa ng kanyang guro, na hinawakan ang nakaraang eksena, hindi maiiwasang maging malungkot. "Young minister, bakit parang hindi ka masaya?" "Oo. Hindi. Sabi ni Lance. "Akala ko, Minister Xiao, na siya ay kukunin mo bilang iyong alipin, pagkatapos ng lahat, si Lucy ng Forces family ay maaari lamang maging iyong katulong." "Oo, Ministro Yang. Hindi ito inaasahan ng lahat. Ito ay masyadong hindi inaasahan. Ang sabi ng mga tao ay may gusto ka sa Sina Lincoln na iyon, hihihi." Si Lance ay nagbigay ng isang pagsaway, "Sino ang nagsasalita ng walang kaparerekon? Mula ngayon, siya ay aking disipulo, sino ang maglakas loob na hulaan ang relasyon? Huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos." "Ah!" Natigilan ang mga tao sa tabi nila, galit talaga ang batang ministro. Dahil dito, lalong nataranta ang lahat. Matapang na tinanong ni Elder Ping, "Minister Yang, kung gayon bakit napaka-espesyal mo sa Sina na iyon?" "Alright, this is my business, no need to explain it to everyone." "Oo, Ministro Les." Ang lahat ay hindi nang ahas na magtanong pa. Hindi nagtagal, natapos na ang Heaven Sacrifice Ceremony ngayon at ang Family Marshal Meeting. Bilang mataas at makapangyarihang si Lance, natural na siya ang unang umalis sa entablado, napapaligiran ng mga tao, at pagkatapos ay umalis sa entablado ang iba sa iba't ibang pamilya.
Ang status ni Sina ay nagbago at siya ay naging disipulo ni Lance, napapaligiran din siya ng maraming anak na lalaki at babae ng Lincoln family, si Sina ay hindi makahanap ng anumang pagkakataon na makausap si Lance. Bumalik si Lance sa pamiliyang Damon. Habang pauwi, si Helena ay mukhang nanlumo at pagka-uwi, si Helena ay nagtago sa kanyang silid ng mag-isa. Bilang isang ama, natural na nakita ni Jing Tian ang ilang mga abnormalidad ng kanyang anak na babae sa kanyang mga mata. Si Lance, sa kabilang banda, ay walang pagnanais na bigyang pansin si Helena dahil sa biglaang pag-iisip ng asawa ng kanyang guro, kaya natural na hindi niya alam. Dumating si Jing Tian sa silid ng kanyang anak. Knock knock. Kumatok si Jing Tian sa pinto. Sino yan? Ako ito. Binuksan ni Helena ang pinto. Pare, anong ginagawa mo dito? Helena, ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ka pa tahimik at nanlungo sa likod. Hindi. Sige, huwag kang magsinungaling sa akin dahil ba sa pagkuha ng disipulo ni Lance? Hindi. Hindi naman. Sige dad, pabayaan mo na ako. Helena, kayo ni Lance? Kung tutuusin, ay magkapatid, kayo. Pare, hindi mo na kailangang sabihin sa akin iyon, alam ko ang ginagawa ko. Nako, alam mong hindi ka masaya. Pare, nakikita ko lang, bigla siyang naging mabait at maamo sa ibang babae, at hindi ako komportable. He's only ever been this nice to me before. Nako, nagseselos ka lang. Napaawang ang labi ni Helena. Sa totoo lang, medyo naguguluhan din ako kung bakit biglang naging malasakit si Lance sa Lea Xingyi na iyon, pero hindi naman talaga masamang tingnan ang Lea Xingyi na iyon. Hindi ganoong klaseng tao si kuya. Sige, huwag ka nang magalit. Sa sandaling ito, si Lance ay nag-iisa rin sa silid. 1620. Medyo naapektuhan din ang mood ni Lance, naisip ni Lance na nakalimutan na niya ang tungkol sa mortal na kaharian at ang mga tao mula sa kanyang nakaraan, ngunit ngayon, nang makita niya si Sina Lincoln, napagtanto niya na hindi niya talaga makakalimutan. Kinabukasan, madaling araw, dumating ang isang katulong upang magulat. Master, may humihingi ng audience sa labas ng pinto. Sino ang gustong makita ako? Ito ang dalawang Supreme Elder ng Lincoln family, at dinadala nila ang isa na iyong disipulo. Hindi inaasahan ni Lance na darating si Sina Lincoln ng ganoon kaga. Papasukin mo yung batang yan, makakaalis na yung iba. Oo. Di nagtagal, dinala ng katulong si Sina sa kabilang patio ni Lance, at pinaalis ang dalawang pinakamataas na elder ng pamilya Lincoln. Si Lance ay nakatayo sa pasukan ng pangunahing bulwagan, tinitingnan ang maliit na batang babae na pumasok, talagang kamukha niya ang asawa ng kanyang guro, lalo siyang tumingin, lalo na ang mga mata, maging ang mga mata. Nandito ka na, di ba sabi mo sa loob ng 3 araw, bakit ka nagmamadali? Tanong ni Lance. Tumingin si Sina kay Lance at bahagyang ngumiti, ang kanyang mga mata ay biglang nagningning sa ambon ng tubig, at mahinang tumawag, maangin. Ano? Halos malote si Lance sa kanyang puwitan. Ikaw, anong tinawag mo sa akin? Windy, ako, ito, Sina. Oh my God, Master, you're my master. Si Lance ay nakakaloko. Aha, ako ito. Lumapit si Sina, ang kanyang mga mata ay nagbibigay sa kanya ng maturity na hindi tumutugma sa kanyang hitsura. Ang utak ni Lance ay tila hindi makapag-react saglit, ito ay masyadong hindi inaasahan. Auntie, ito? Paano ito posible? Sabi ni Lance na may nanginginig na boses. Wind, pasensya na, dapat pala tinawag kitang master. Ah, master ina, hindi dapat ito payagan. Naku, lahat ng ito ay kalooban ng Diyos, makatarungan para sa iyo na maging Panginoon ko sa buhay na ito at ako naman ang maging asawa ng iyong guro sa nakaraang buhay. Bahagyang ngumiti si Sina. Master Yang, hindi dapat ganito, nakita kong kamukha mo pala ang Master Yang ko kahapon, kaya naramdaman kong tadhana na, kaya napagdesisyonan kong kunin ka bilang isang alagad, hindi ko alam na ikaw pala ang orihinal, kung hindi.
Paanong ang aking alagad ay maglakas loob na maging napakawalang galang at kunin ka bilang isang disipulo? Wind, sinabi ko na ito ay kalooban ng Diyos. Walang probidensya o wala, ikaw ang naging asawa ng guro ko sa iyong nakaraang buhay, at ikaw pa rin ang asawa ng aking guro sa buhay na ito, kahit na ngayon ay naging mas bata ka sa aking edad o mas makapangyarihan kaysa sa akin, ikaw ay palaging magiging asawa ng aking pinakamamahal na guro. Ikaw anak. Walang magawa si Sina, kahit 12 taong gulang pa lang si Guro, napakaganda ng ngiti niya, tila hindi totoo ang reputasyon ni Guro bilang pinakamagandang babae sa mundo noong bata pa siya. Master Yang, akala ko naabot mo na ang iyong malaking limitasyon, ngunit hindi ko akalain na ang pangalawang Void Stepper ay ikaw. Ngumiti si Sina, na kaya kong tahakin ang Void, ngunit sa totoo lang hindi ko ito inaasahan, at nakatulong ako ng malaki sa iyo. Sa taong iyon, malapit na akong maabot ang katapusan ng aking buhay, kaya nag-iwan ako ng liham sa iyo, at pagkatapos ay kinuha ko ang mga labi ng iyong Panginoon mula sa Great Martial Empire patungo sa isang borderland na naghahanda na magpaalam sa mundong ito. Gayunpaman, nagkataon, hindi ko sinasadyang kumain ng hindi kilalang espiritong damo, pagkatapos nito ay tumapak ako sa void. Phase 1. Gayunpaman, ang spirit herb na iyon ay may napakalaking side effect, at habang ako ay nakinabang dito, ito rin ang nagpahirap sa akin, at habang natapos ko ang pagliligtas sa aking buhay, wala akong kadaliang kumilos sa buong katawan ko, at mayroon lamang akong naiwan ng utak para gumalaw. Paralisado. Well, wala akong ibang kakayahan maliban sa utak ko na nakakapag-isip pa, pero buti na lang tinulungan ako ng mga taga-nayon, kaya hindi ako namatay. Gayunpaman, biniyayaan din ako ng kamalasan, at ang aking kaharian ay patuloy na umunlad, bumangon mula sa ang mga patay at bumabagsak sa isang antas na mas mataas sa bawat oras na malapit na akong maabot ang isang kritikal na sandali, at sa gayon, sa huli, naabot ko ang ikapitong yugto ng pagbabalik sa walang kabuluhan. Sa oras na ito, ako ay nakatira sa nayong iyon sa loob ng 100 sa kabutihang palad, pagkatapos kong tumuntong sa ikapitong yugto, nabawi ko ang aking kadaliang kumilos, ngunit naramdaman kong hindi na ako makasulong pa. Kaya, umalis ako sa hangganan kung saan ako nanirahan sa daan-daang taon at bumalik sa Great Martial Empire, at sa oras na iyon, napagtanto ko na napunta ka sa kawalan at umalis, at wala na rin ang lahat ng miyembro ng iyong pamilya. Sa kabutihang palad, nag-iwan ka ng isang libro ng mga tip at karanasan sa martial arts. Nabasa ko ang mahalagang karanasan mo na iwan at nakinabang ng husto, kilalang kilala kita, halos makita ko ang iyong puso sa pamamagitan ng mga salita, at pagkatapos noon ay narating ko ang pagbabalik ng aking mga ninuno sa loob lamang ng 10 taon. Kaya ganyan. Ang pag-unawa ni Lan sa karanasan ng asawa ng kanyang guro, noon lang siya natauhan, tila ang kanyang asawa ay isa rin na may malaking pagkakataon, bagaman ang kanyang talento ay karaniwan noong siya ay bata pa, ngunit nang siya ay tumanda, siya ay nagsimulang lumaban sa mga butil, lamang, siya ay nag-iisa sa mga hangganan, paralisado sa loob ng 100 taon, ito rin ay talagang malungkot. Ngunit sa huli, naabot niya ang pagbabalik ng kanyang mga ninuno at nakamit ang espiritu katawan. Pagkatapos ay sinabi ni Sina si Lance ng detalyado tungkol sa pagpunta sa Spirit World, kasama ang luban na iyon. Nasaan na ang luban na iyon? Siya ay pinatay ng Supreme Elder ng Lincoln family, ngunit hindi ko ipinahayag na ako ay isang Void Stepper, at tila walang sinuman sa mundong ito ang nakakaalam ng anumang bagay tungkol sa mortal na kaharian, kaya mas gusto ko hindi na magdulot ng anumang gulo. Bibilangin mo siyang patay ng mabilis. Ngumuso si Lance. Naku, hindi inaasahan ni Sina na makikita ka sa buhay na ito, at sa lalong madaling panahon, walang pinagsisisihan si Sina. Ano ang sinasabi mo, Master, mula nang dumating tayo sa mundo ng mga espiritu at nagsimula ng isang bagong buhay, marami pa tayong lalakbayin sa hinaharap, libu-libong taon, 10,000 taon, kahit milyon-milyong taon. Ang ilang daang taon sa mortal na mundo ay isang napakaikling paglalakbay sa ating mahabang karera sa hinaharap.
Napangiti ang misis ng guro, sana makaabot ako ng ganito, ngunit ang walang kamatayang mundo ay malupit at maaari lamang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon, wala akong mataas na inaasahan sa hinaharap, pagkatapos ng lahat, bukod sa iyo, lahat ng aking wala na ang mga kamag-anak. Tita, habang lumilipas ang panahon, magkakaroon tayo ng mga bagong kamag-anak sa mundo ng mga espiritu. Sabi ni Lance, halimbawa, 1 taon matapos dumating si Lance sa spirit world, sina Helena at Jingtian, ay naging mga kamag-anak ni Lance, at sa 100 taon at 1,000 taon, tiyak na dadami pa ang ituturing na kamag-anak ni Lance. Umiling si Sina, hindi ko ito matatanggap sa ngayon. Ayos lang, kara-rating mo lang sa spirit world, total nananatili pa rin ang pag-iisip mo sa nakaraan, bagamat hindi ko makakalimutan ang nakaraan, hindi ko rin ito ma-diffuse, I must look forward. Windy, kumusta ka ngayon? Bakit maraming malalakas na tao ang natatakot sa iyo ngayon sa templo? Hehe, guro, pakinggan mo na lang ako ng detalyado. Sinabi ni Lance sa asawa ng kanyang guro ang lahat ng mga bagay na ginawa niya sa 1 taon mula noong siya ay dumating sa mundo ng mga espiritu, at para sa kanyang asawa, si Lance ay walang pag-aalinlangan, at natural, ang 9 na dyablo na walang kamatayang chi sa kanyang katawan ay sinabi rin. Wind, hindi ka takataka na ikaw ay may kumpiyansa sa hinaharap kung kaya't nang ahas kang magbanta ng milyon-milyong taon mula ngayon. Oh,